Posted na ang income ng SSS Pension Booster mula 2021 hanggang 2023. Magkano kaya ang kinita? Para hindi tayo malito mga kapeso, ang dating WISP o Workers Investment and Savings Program ang tinatawag natin na ngayon na MySSS Pension Booster Mandatory. Ibig sabihin, kung more than 20,000 ang regular income mo or compensation income, ang more than noon up to 30,000 pesos o 10,000 pesos ay mapupunta naman sa katumbas na WISP o My Booster Program ng SSS. Malaki ang mapupunta sa atin up to 1,400 pesos na kung saan 450 pesos ang contribution natin at ang employer naman natin ay 950,000 pesos ang contribution sa ating pension or booster income natin. Yung dati naman natin tinatawag na WISP Plus, ang tawag natin ngayon dyan ay MySSS Pension Booster Voluntary. So, para hindi tayo malito mga kapeso, ang i-discuss natin ngayon ay MySSS Pension Booster Mandatory. Ito pa lang ang posted ngayon. Depende sa ating mga sources, ang sabi ng SSS noong 2021, 6.39% daw ang kinita ng ating WISP. Sabi naman ng Philippine Star, ang annual return daw ng investment natin sa WISP ay 5.33%. Pero nung nagtanong tayo sa SSS via email, noong 2021 daw, ang kinita ng ating WISP ay 6.54%, nung 2022 naman ay 3.17%, at nung 2023 ay 4.76%. Ngayon, posted na ang kinita ng aking WISP. Noong 2021, ang net income ko daw ay 12 pesos and 45 centavos. Nung 2022 naman, ang kinita ko naman daw ay 117.22 at ang net income ko noong 2023 naman ay 926.33. Na-curious ako kung paano natin or paano kinumpute ng SSS ang aking contribution. Noong 2021, pwede kayong pumunta dito mga kapeso sa inquiry and then contribution. And then dito sa mandatory pension booster na tab ng SSS natin or login account natin, piliin nyo lang yung year 2021 kasi ang default na magdi-display sa inyo ay 2024. Drop down and then 2021. Ang naging contribution ko nun ay 3,900 pesos. Nagsimula akong maghulog noong July up to December na yan. 650, ang naipon ko ay 3,900 pesos. Ngayon, nagkaroon pa ng adjustment, nabawasan daw ng 39.52. Kaya 3,860 na lang ang total ko. Nagkaroon naman ako ng interest na 12.45. Ngayon, kung i-compute natin, based doon sa mga interest rate na ibinigay sa atin ng Pag-ibig, halimbawa, 6.54 daw ang kinita ng aking WISP. Ang WISP contribution ko simula July ay 650 pesos. Diyan na yung contribution ko, pati contribution ng aking employer. Kung 6.54% ang aking interest rate simula July hanggang December, ang entitled month ko naman for July ay 6 months na lamang. Paano ba natin kinocompute ito? Ibig sabihin, simula July hanggang December, kung bibilangin nyo, July, August, September, October, November, December, 6 months na lamang ang natitira para sa 12 months in a year. Ibig sabihin, magiging pro-rata muna ang dividend income or interest income ko para sa unang taon ng paghuhulog ko. Ang August naman, 5 months na lang natitira, 4 months para sa September, 3 for October, 2 para sa November, at 1 month na lang para sa December. Paano natin siya i-compute? 650 pesos na contribution ko times interest rate na declared nila times 6 months, divide natin sa 12 months in a year o nandito siya sa ating column dito. Kaya 21.26 daw ang makukuha ko. Kapag tinotal ko naman ang naging interest income ko for 2021, 74.39 pesos ang kakalabasan. Kumpara natin sa idineclare nila na 12.45. Pero sabi nga nila dito, nagkaroon pa daw ng adjustment na 39.52. I-less natin ngayon yung adjustment na sinasabi nila.
less adjustment na 39.52. Dapat ang makukuha ko 34.87 at hindi ang amount na sinasabi nila na 12.45. Pero sabihin natin na hindi pala 6.54, baka yung annualized return na 5.33%. Subukan natin yung annualized return na 5.33%. Baka ito kasi yung ginamit nila. Pero ang kakalabasan pa din 6.63. At ang aking adjustment ay 39.52. Dapat 21.11 pesos ang makukuha ko. Pero ang posted nila para sa akin ay 12.45 pesos. Hayaan na lang natin, konti lang naman. For 2022, simulan natin ulit na nag-invest ulit ako o naguhulog yung employer ko ng 650 pesos. Ang starting amount ko ay 3,912. So, dapat ilagay ko na siya dito. Kasi, yan na yung magiging basis ng susunod ko na computation para sa dividend ko. 3,912.45. Kung matatandaan nyo, yung total contribution ko ay 3,900 pesos noong 2021. Nandito siya. Nagkaroon ako ng credit income na 12.45 kaya ang paniwala ko ng 2022 year ay 3912.45. Tuloy-tuloy si employer ko naguhulog ng 650 pesos. So ilagay natin siya sa computation ko na 650 pesos ang hinuhulog ng aking employer. Ngayon, sa ating computation, sabihin natin na ang ginamit na interest rate ni Pag-ibig ay 3.17%. 3.17% noong 2022. So ilalagay ko siya dito. Ang kinita nung unang balanse ko nung 2021 ay 124 pesos. Paano natin siya na-compute? So 12 months na ngayon ang entitled month niya na. So gagawin natin yung unang contribution natin times interest rate times sa entitled month divide sa number of months, which is 124 pesos. Yung 650 natin, patuloy siyang kumikita ng 3.17 pesos. Ibig sabihin, ang total income ko dapat for 2022 ay 257 pesos. Pero ang nakadeclare dito na posted sa akin ay 117.22 pesos. Nung 2022, nagkaroon na naman daw ako ng adjustment. Ililess na naman siya. 119.49 pesos. Iless natin dito ang 119.49. Dapat ang makukuha ko 138.47 pesos. Pero dito ang nakalagay 117.22 pesos. Ibig sabihin, mas mababa na naman sa 3.17% ang interest rate na nakuha ko. May adjustment pa na 119 pesos na hindi natin alam kung saan siya nakuha. Tuloy-tuloy ang paghuhulog ng aking employer ng 2023. Tingnan natin ang starting balance ko. 11,829.68. Ilagay natin siya ngayon dito. 11,829.68. Ang interest rate based sa email nila ay 4.76%. Hindi ko na gagamitin yung annualized return na 5.33%. Sabihin natin na mas mababa sa annualized return ang ginamit nila. 4.76% ang magiging interest rate ko for 2023 computation. Kung matatandaan nyo mga kapeso, tinaasan na rin ng Pag-ibig ang contribution natin nung 2023. From 650, naging 1,400 pesos na kung saan 450 pesos ay atin, 950 pesos naman ang contribution ng ating employer. Kaya ngayon, 1,400 pesos na. So, noong January, naghulog pa rin ng 650 pero 1,400 na noong simula ng February. So, ngayon, ito na yung magiging computation ko. Sabihin natin na 4.76, ang total na annualized income ko daw dapat ay 960.55. Sabihin natin na 4.76% ang kinita ng WISP ko nung 2023. Pero ang na-disclose nila sa akin ay 926 pesos. Pero nagkaroon pa din ng adjustment noong 2023 at ang adjustment ko ay 290.97. So ilagay natin dito yung adjustment na 2.97%. Ngayon, 297 pesos ang nilagay nila na adjustment natin. I-double check natin kung tama.
290.97 pesos. Ngayon, ang makukuha ko dapat na interest income ay 669.58. Pero 926 ang na-post nila. Baka mas mataas. O nakuha natin yung 5.33% na annualized income. Kaya nakakuha pa rin ako ng 784. Pero dito, mas malaki pa rin siya sa 926. Baka ngayon, nawawala na ngayon yung adjustment na inilagay nila. Pero ano pa man, ang kinikita ng ating WISP sa taon-taon ay mukhang mas mababa sa 7% na sinasabi natin o kinikita ng ating Pag-ibig MP2. Dito 5.33, 3.17 o sabihin natin na sana mas mataas dito yung kinikita ng ating WISP. Pero sabi nga nila for 2024, sisikapin nila na mas malaki ang kikitain ng ating MySSS Pension Booster. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kapeso, parehas ba tayo na meron ka din na may net income ka na pero mas mababa sa ina-expect mo, o meron ka din na mga ganito, adjustment for 2021, adjustment for 2022, at adjustment for 2023, at curious ka rin ba kung para saan yung mga adjustment na yon? Comment down below, baka masasagot tayo ng SSS, kapeso.